Yan. Eto na naman tayo sa isang collective reading or general reading, sorry, love reading. So kahit ano pong zodiac sign ninyo, ito yung yung love story mo ba to? Ayan, no, love story mo ba to? Kung tumutugma sa inyo, baka nga talagang love story nyo ito. Yan. Kung nagugustuhan niyo po yung ating mga readings, please don't forget to subscribe sa aking YouTube. Like and follow na rin po yung aking Facebook, Instagram, at TikTok. At sa mga interesado sa personal readings, mag-send lang po kayo ng private message sa aking Facebook page. Love story mo ba ite? Healing, shocking, emotional storm. Oh, naging very siguro galing kayo sa isang troubled relationship. Traumatic or troubled relationship na ang dami nyong may mga shock, traumatic experiences kayo dun sa person na yun. And kayo ngayon is nasa process ng healing, Yan, pwedeng ganyan. Feeling ko talaga kasi yung naging relationship ninyo is something na, ewan ko, magulo talaga mulat sa pool. No? Walang tinutukoy dito. Napaka-unstable. Walang stability, walang nangyaring stability dun sa connection mo with this person. Siguro yung person mo, siya yung pinaka-unstable dito. And ikaw yung nag-suffer. Kaya nga siguro mas better na rin na nagkahiwalay kayo. And right now, you are in the process of healing. At least, diba, ginagamot mo yung trauma mo, hurts mo. Pwedeng dito, may water sign. Whether ikaw yung water sign o yung person na tinutukoy na pinag-uusapan natin dito. Water sign. Pag di nyo alam water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Meron ding Aries energy. Yan. Aries, Cancer, Scorpio, Pisces. Healing talaga. Kailangan mo muna talaga magpahinga. Yun na talaga yung goal mo. Yun muna talaga siguro yung dapat mong gawin. At ibigay sa sarili mo. Kailangan mo kasi ng healing. Mag-heal yung mga sugat mo, mga traumatic, dahil sa mga trauma na inabot mo, stress, sama ng loob, etc., etc. Dito sa naging connection mo dyan sa person na yan. Dami mong dito. Ang daming kailangan i-heal. Marami ka siguro naranasan dito na hindi maganda. So, yan. Napaka-importante ng healing. At kung yun yung kinakailangan mo, diba? Dapat, naman kasi yan proseso, panahon. Lahat naman ng pinagdadaanan natin hindi naman siya siguro forever, hanggang matigo ka, gano'n na lang. Siyempre, yan. Kailangan mo lang wag mo i-pressure yung sarili mo. Kung kailangan mo ng healing, yun. Hanggang maging okay ka na, di ba? So, makapagsimula ka asap doon sa healing process mo, di mas maganda. Yun naman yung binibigyan mo ng focus ngayon dito. Okay, meron ding something dito about a boss. Kung may boss na tinutukoy dito, or tatay. So, pwedeng may responsibility, sabihin na natin,
fatherhood eh. May nafe-feel ako ditong father and daughter relationship kung may anak ka sa kanya. Whether ikaw yung tatay, or ikaw yung nanay, or ikaw, yung parang ganun. Pwedeng mas bata yung iba, pwedeng yung person na nakakadil ninyo ay mas bata sa inyo, or ikaw yung mas bata sa kanya. Pwedeng ganun. Mayroon kinalaman about sa responsibilities din dito. May nasisense ako. Yun na nga, pwedeng responsibility sa pagiging tatay or magulang. Pwede rin may sign ng immaturity dito. Sabihin na natin na yung isa sa inyo immature and hindi siya prepared pa. Hindi siya prepared sa responsibility. Parang ganun. Okay, oo. Mas maganda nga dito, focus ka na lang muna sa sa sarili mo, sa healing mo. Parang yun naman yung pinagdadaanan nyo ngayon, okay? Pero nakikita ko dito parang meron kang pinaguhugutan ng inspirasyon with the Page of Cups. Hindi ko alam kung ano yun. Parang doon ka humuhugot ng lakas mo. No? Doon ka humuhugot ng lakas mo para ikaw ay gumaling. Yun. Basta meron ditong ako na-feel na inspiration eh. Doon humuhugot ng inspirasyon, lakas ng loob, at happiness. Parang ganun. Okay? So, ito yung mga nakuha ko. Hindi ko alam kung nag-resonate sa inyo. So, ayan. Ito yung love story mo ba to? At para sa mga naka-resonate, yan. Para sa mga naka-resonate, don't forget to like and share. A blessed New Year po sa inyong lahat. At kita-kits po tayo sa ating next reading.